Gumamit siya dito ng multiple quick spells. Mukhang wombo combo to. Ito na, Giant Arrow. And then, recall out. Rocket Backpack! Wow! Delikado si Gaku dito. Paano yung Town Hall, Gaku? Walang kukuha sa Town Hall. Mas Electro Dragons yung baon niya dito. Mukhang may niluluto na naman si Kazuma dito. Okay, multiple quick spell. Dragon Duke. Rocket Backpack. Okay, quick spell. Zap. Wow. Anong plano, sir? Okay. Giant Arrow. Recall out. Multiple Earthquakes. Rocket Backpack! Yo, what up guys? Another day, another clash. Ang magkalaban ngayong araw ay Zeus Esports versus Boom Academy. Players dito ng Zeus Esports ay si Star, si Gako, si Ryuta, si Yata, and Kazuma. Former Navi / Queen Walkers, former World Champions. Okay, Boom Academy. Okay, si Seven, si Kinara, si Supmiao, si Izu, and si Lin Luan. Good luck both teams. Ito ay Placebo Cup Semifinals. So, ang malalaglag dito, yung matatalo dito ay malalaglag sa lower bracket. So, good luck, good luck. And then, yung mananalo dito ay magsesecure ng slot sa Grand Finals dito sa Placebo Cup. Ang prize pool dito ay 1,500 USD. Grabe. Paldo. So, kung i-convert natin sa peso, almost 90,000 pesos. So, camera on match. Oy, teka lang. Sorry. Okay, eto na. Parang nakalimutan ko na mag-ace ng camera on match, guys, ah. Okay, eto na si Supmiao. Si Supmiao, ang first attacker from Boom Academy. So, ganun na naman yung setup ng camera nila, guys. Isang tao lang yung may hawak ng mga cameras nila. Okay. Gumamit siya dito ng multiple quick spells. Mukhang wombo combo to. Ito na, Giant Arrow. And then, recall out. Rocket Backpack! Wow! Nagpapasiklap agad dito si Supmiao. Grabe. Good start para sa kanya. Ang bilis ng daliri ni Supmiao. Na-execute niya agad ng mabilisan yun, sir. Okay. Recall out pagka Giant Arrow nung kanyang Archer Queen. Recall out agad. And then, Dragon Duke Rocket Backpack. Wow. And then, throwers yung kanyang main troops dito. Si King ay naka-Reach Vial, Giant Gauntlet, and si Warden, Life Gem, Reach Gem. So, ayun. Giant Arrow, Healer Puppet, and Rocket Backpack. Fireheart naman kay Dragon Duke. Grabe, napakabilis ng pangyayari. Good start para kay Supmiao. Okay, eto na si Queen sa may left side. Recall back. Okay, okay. Hindi nagsasayang ng segundo dito. Hindi nagsasayang ng segundo si Supmiao. Teka lang, ano to? Okay, may access na siya dito sa may Town Hall part. Ganda ng value ng log launcher. Grabe, wala nang buhay yung Town Hall. Nabasag na sa log launcher! Grabe ka, sir! Good thing wala nang builder hut doon para mag-repair. So after ng damage kanina ng Rocket Backpack and Giant Arrow, tinapos na ng log launcher yung Town Hall. Okay, multiple baby dragon sa may right side. And then, eto na si Barbarian King. Naka-Angry Jelly with Giant Gauntlet and Rage Vial. Okay, nagpop na siya dito ng Rage Vial, Giant Gauntlet. Ang daming spell support dito ni Supmiao. Looking good to para sa kanya. Problema na lang dito ay etong Revenge Tower sa may upper part. Mahaba pa yung oras niya dito. Looking good to para kay Supmiao. Okay, gumamit siya dito ng Invi para rumekta yung kanyang Dragon Duke dito sa may Revenge Tower. Nicely done. Basag agad to, sir. Wow! Grabe, masesecure agad dito ng Boom Academy yung unang 3-star ngayong match. Wow! Ang husay, sir! Ito yung mga bakbakan na talagang pang semifinals or grand finals. Umpisa pa lang talaga. Grabe. Wow, nice plan. Kay Supmiao. Lupit. Sobrang ganda. Yan ang mga veteran moves, no? Sobrang detalyado lahat ng mga drops ng troops, even spells and skills, equipments. Grabe. Sir, wag mo sabihin. Teka lang. May 30 seconds remaining. Wag mo sabihin. Okay, meron ditong Angry Jelly. Siya na yung tatapos dito sa may spell tower. And okay. Akala ko naman, sir, eh. Akala ko naman, eh. So, yun nga. Grabe. Wow. Amazing start to para sa Boom Academy. Securing the first 3-star of the match from Supmiao. Nice hit, sir. Sheesh. Galing. Patay tayo dyan. Okay, eto na. First attacker, si Captain Gaku. Heto na, ang kapitan ng Zeus Esports, si Gaku. Meron siya ditong Root Riders Valkyries. Okay, etong, wala siyang dalang wombo combo, guys. Okay, RC Walk Root Rider Valkyries ang baon ni Gaku dito. Naka Electro Boots, Rocket Spear siya kay RC. Si Dragon Duke, Fireheart, Sun Blaster, si Queen, Magic Mirror Action Figure. Si Grand Warden ay merong Rage Gem and Eternal Tomb. Good luck.
Oray ko! Ang sakit ng lava launcher! Magbabato ka ba agad ulit? Lava launcher? Okay, another Envy. Hindi niya makukuha yung gitna. Oy! Grabe! Perfect tile! Veteran move! Okay, bypass niya dito yung multi-IT para ma-secure yung spell tower. And then recall out. Teka lang, mas goods. Ewan ko lang kung mas goods kunin yung spell tower kesa sa multi-IT. Pero it is what it is. Tignan natin. Okay, wow! Grabe ka naman sir, totem spell para sa lava launcher. Ayos yun So, yung lava launcher, diyan ka muna. Ito na yung kanyang mga Root Riders with Valkyrie sa may left side. And then si Queen sa may lower left side naman. With skeleton spell. Oy, multiple air bombs! Nice Coco Balloons! Ganda. Mukhang ina-expect dito ni Kinara na dito mag-e-entry ng smash attack. Yung attack sa base niya. Kaya lang, napakaganda ng Coco Balloons doon ni Gaku. Na-secure halos lahat ng multiple air bombs. So, safe yung mga healers niya dito. Okay, nag-pop na siya dito ng Eternal Tomb. Eto na si Dragon Duke. Yung Warden niya dito ay delikado. Low health. Binabanatan ng aray ko. Mamamatay dito yung Grand Warden ni Gaku. Ang laking kabawasan nito sa firepower ng kanyang mga remaining troops. Okay, nagpop na siya dito ng Rocket Spear Seeking Shield. Binibigyan siya ng problema dito ng multiple skeletons galing sa Witch. Yung multi-IT rin ay nagbibigay sa kanya ng problema. Hanggang ngayon, hindi pa rin nakukuha. Delikado si Gaku dito. Paano yung Town Hall, Gaku? Walang kukuha sa Town Hall. Sir! Sir! Gaku! Gaku, walang kukuha sa Town Hall. Unless magbabasag ng wall yung Queen. Kaya lang may mga defenses and buildings pa dito sa may bandang taas. Okay, meron ditong Super Barbarians na nagbabasag ng walls. Tignan natin. Kaya lang meron ditong Fire Spitter. Kukunin ng Queen. Makukuha ba ng Queen yung Fire Spitter? Kaya lang binabanata siya dito ng Expo and Fire Spitter. Gaku! Nice try lang para kay Gaku. Naku, kalungkutan para sa Zeus Esport. Hindi nakuha ni Gaku yung tunnel dito. So, kahit 2 stars hindi niya na-secure. Bujek says gumagana na yung kamalasan mo, Boss Ken. Uy! Magbumog ka ng holy water, Bujek. Okay, eto na si Izu. Next attacker from Boom Academy. Mas Electro Dragons yung baon niya dito. Okay, good luck. Multiple balloons sa may left side. Pre-activated dito yung Rage Spell compartment. And then, naglapag siya ng Flame Flinger. Wow, nicely done. Si King ay naka Earthquake Boot Spiky Ball. Si Queen Magic Mirror Action Figure. Si Grand Warden ay Eternal Tomb Healing Tomb. And si Dragon Duke Fireheart Stun Blaster. Good luck para kay Izu. Meron siyang 7 Electro Dragons dito. Okay. Okay. Pinoy ang Zeus? Hindi po. Ang Zeus ay Japanese. That's Chinese. Kala ko Pinoy yan. Hindi po. Wala po tayong Pinoy match ngayong gabi. Binigyan siya ng malas. Kanino kaya galing? Parang naka-Google Meet sila tapos nakakast. Yun. Tama. Mr. Morningstar. Oo. Naka-Google Meet lang din sila. Wala silang wala silang tigi-isang camera. Meron lang isang sa kanila. Nag-i-stream ng cameras. Okay. 2 Electro Dragons and 1 Rage Spell. Okay, nice. Ganda ng value. Kaya lang masyado malayo yung Revenge Tower dito. And then 2 tiles kasi hindi talaga aabutin ng Chain Lightning ng E-Drag. Okay. Okay, ito na yung mga the rest ng Electro Dragons niya. 4 na piraso, Rage Spell, Eternal Tomb, Healing Tomb, Tornado Trap activated. Okay, partial CC Pool, Furnace pa lang lumabas dito. Rocket Balloons to support. Okay, buhay pa yung 3 Electro Dragons dito ni Izu. Kaya lang, binibigyan siya ng problema ng Defending Guardian dito. 1 Electro Dragon na lang yung natitira sa may Town Hall part and yung isa ay nasa may bandang taas. Okay, masesecure niya dito yung Town Hall. Nice. Okay, ito na si Dragon Duke sa may upper part. And then si King and Queen sa may bandang 12 o'clock. Okay. Quake spell sa may bandang gitna. Ang dami niyang totem spells dito guys. 5 piraso and meron siyang isang free spell. Okay, nagpop na siya dito ng Stun Blaster. Boy pa rin dito yung nag-iisang Electro Dragon. Ang ganda. Nakuha ng Electro Dragon dun
buong compartment. Okay, nagpop na siya dito ng Earthquake Boot, Spiky Ball, same as Magic Mirror action figure kay Queen. Meron pa siya dito ng dalawang totem spells. Basag, sir! Wow! Basag. Ay, teka lang. Oras. 29 seconds remaining. Oras na lang yung kalaban dito ni Izu. Meron siyang enough firepower dito para ma-secure yung 3 star sa base ni Ryuta. Oras na lang ang kalaban ni Izu dito. Buhay pa dito yung tatlong heroes niya. Meron pa siyang isang Electro Dragon. Meron pang Sneezy dito. Okay, ginamit niya na lahat ng mga spells. 12 seconds remaining. Aabutin ba? May totem spell dito. Boogers and Barbarians. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Wow! Grabe! Ang Boom Academy! Another 3 star. Secured. Galing sa Boom Academy. Beautiful attack. Galing kay Izu. Hindi na naman nakadepensa ang Zeus Esports dito. Grabe. Back-to-back 3 stars. Galing sa Boom Academy. Grabe ang mga Chinese team talaga ngayon, guys. Feeling ko talaga Chinese team ang nagdo-dominate ngayon eh. Sa mga community tournaments hindi ko lang alam pagdating sa World Qualifiers and World Lawrence says, Championship. sino kaya malas? Ewan ko lang Hindi ko alam Ito na. Next attacker from Zeus Esports. Si Kazuma. AKA Boy Dapa. Okay, good luck. Meron siya ditong Zap Root Rider Throwers. Wombo combo ba to? Wow! Flame Blower and Rocket Backpack? Giant. Oh, walang Giant Arrow, sir. Okay. Queen Eye Magic Mirror Action Figure, Warden, Eternal Tomb Rage Gem, Electro Boots, Rocket Spear. Mukhang may niluluto na naman si Kazuma dito. Okay, multiple Quick Spell. Dragon Duke, Rocket Backpack. Okay, Quick Spell, Zap. Wow. Na-snipe niya agad dito yung Lava Launcher and Revenge Tower. And then free spell sa defending MP. Skeleton spells pang distract sa multiple defenses. Couple of rocket balloon sa may upper left side. Okay. Wow. So instead na Giant Arrow yung gamitin dito ni Kazuma, Zap ang pinalit niya. Okay, nice. Grabe yung value ng Dragon Duke, guys. Nakuha niya pa din yung defending MP, dalawang Fire Spitters. Wow! Huge advantage to para kay Kazuma. And then, eto na yung kanyang mga Root Riders with throwers. Papuntang Town Hall Park. Si Queen ay nandito sa may bandang lower left side. Actually, dun pa lang sa start ni Kazuma dito, looking good na. Tignan natin kung makakalagpas si Kazuma sa mga remaining defenses dito sa base ni 7. Okay, Overgrowth spell sa may right side Rage Spell compartment. Meron siya ditong Rocket Spear. Okay, nagpop na siya dito ng Eternal Tomb. Nicely done. Meron ditong multiple air traps. Good thing, meron siya ditong Coco Balloons. Okay, mapo-force na yung ability ng Queen dito. Okay. So, teka lang. Anong plano dito sa Rage Spell compartment sa upper part? Wala siyang revive spell pala dito, guys. Okay, Rocket Spear na lang yung meron siya and free spell, totem spell. Ito yung problema. Masakit tong back-end defenses sa base ni 7. Especially may Rage Spell compartment. Okay, namatay na agad dito yung kanyang Grand Warden. Nako, malaking kawalan yung Rage Aura dito. Meron pa siyang Rocket Spear dito. Ang ganda ng pagkaka-frozen ng Ice Golem sa may right side. Okay, si RC dito, hinuhold niya pa rin yung Rocket Spear. Boy pa dito yung Spirit Fox. Meron pa siyang free spell dito. Mahaba pa yung oras ni Kazuma dito. Okay, mukhang magpapop na siya dito ng Rocket Spear. Kazuma? Hindi pa rin, Kazuma? Okay. Free spell sa multi-IT and Fire Spitter. Hindi pa rin niya pinapop dito yung Rocket Spear. Grabe ka naman, sir. Napaka-pasensyoso naman ni Kazuma dito. Okay, nagpop na siya dito ng Rocket Spear para sa defending Dragon Duke. Right call ba yun? RC na lang yung matitira dito. Meron pa mga defending heroes. Sir, hindi ko alam pero feeling ko mali yung desisyon ni Kazuma doon sa Rocket Spear. As much as possible, sana dito na siya nagpop para mayroon pang suporta yung mga troops niya dito. Pero hindi ko alam ang nangyari. Nice try lang para kay Kazuma. Nice defense para kay 7. May malas ata dito sa battle clan nila. Hindi ko lang alam kung sino dito Pero parang inaalat ang Zeus Esports ngayong gabi. Parang hindi ata sila tatagos sa kung sino mang malas dito sa loob ng clan nila. Wala Nice try lang para kay Kazuma. And nice defense para kay 7. NT lang, sir. So, yun na. Nakaready na ulit yung camera nila. Baka nasa nanonood yung malas, Kuya Ken. Ayun ang gusto ko, RB, diba? Baka mamaya kayo sa inyo galing yung malas, nagre-reflect lang sa akin, papunta sa kanila. So, okay nagiging tulay. Ako yung bridge. Okay? Sino ba mas marami? Ako o kayo? Diba? Yung, ewan ko lang Okay, ito na. Next attacker, si Lin Luan from Boom Academy. Third attacker.
So far, wala pa ditong sablay ang Boom Academy. Meron siya ditong 7 lightning spells, multiple earthquake spell. Wombo combo ba to? Hindi. Okay, fireball! Double quake. Quick spell. Double invi pala, quick spell. Nicely done. Good start. Para kay Lunluan. Fireball. Meron siya ditong 7 lightning spells? Okay, para dito yon sir. 7 lightning spells? Sir? Ano na? Hindi pa? Okay. Okay, they don't. Si King ay naka-stickers, Giant Gauntlet, si Queen Magic Mirror Action Figure, Dragon Duke, Fireheart Stun Blaster with Raven. Okay. Hinintay mo pang batuhin ka ng lava launcher, sir? Hindi. Okay. Ito na yung kanyang throwers. Okay. Ay na, binabato ka ng lava. Sir. Sir, para saan ba yung zap? Di niya nakuha yung Revenge Tower. Okay. Oh, okay. Problem solved. Lava launch. Sorry. Log launcher pala yung tatapos dito. Kaya lang hindi tinatamaan ng log, sir. Baliko. Okay, yung laman ng log launcher ang magsesecure siguro ng Revenge Tower dito. Okay. Multiple headhunters yung laman ng CC dito. Kaya lang Super Valkyrie and Super Yeti yung laman ng kanyang log launcher. Mayroon pang Furnace dito sa CC. Mali siya ng poison spell dito. Hindi nadama yung Furnace. Hindi, tama pala yung poison spell niya para sa multiple headhunters. Ang problema, namatay pala yung Grand Warden dito ni Linluan. Okay, nagpop na siya dito ng Magic Mirror Action Figure kay Queen. Si King ay nagpop na rin dito ng Giant Gauntlet. Okay, Rage Spell Tower activated. Throwers na lang yung natitira dito with healers. Namatay yung Grand Warden niya dito. Wala siyang revive spell. Okay, nag-decide siya dito. I-drop na rin si Dragon Duke. Kailangan niya makuha dito yung Town Hall part. Delikado dito si Linluan. Ang kapal pa ng base ni Stars. Okay, masesecure naman niya dito yung Town Hall part. And yung 2 stars. Tornado Trap activated. Pero huge defense to para sa Zeus Esports. Hindi ko alam yung nangyari, sir. Medyo 7 lightning spells. Kailangan niya ng quick spell. Nilapag niya lahat sa fireball yung quick. Oh, yun nga. Kaya pala. Napasobra siya ng quick spells dun sa fireball. Oo nga. Ganun nga. Naubos EQ niya sa fireball na ilapag lahat. Okay, gets. Dun nga. Napasobra siya ng top siguro sa device niya. Sumobra siya ng EQs. Nawalan siya ng EQs dito sa ano eh. Sa Revenge Tower and Lava Launcher. Nice try lang para kay Linluan. So, i-maximize nila dito yung percentage as much as possible. Hindi pa rin sila pwede makampante dito. Kasi if ever makasecure ng multiple 3-star attacks yung mga remaining attackers ng Zeus Esports dito, ay may chance pa silang manalo. And kung makakadepensa rin ang Zeus Esports against sa last attackers ng Boom Academy. Mukhang ako talaga malas sa tuwing nanonood ako hindi makatres yung mga na-atake. Jonah. Laglagan na ba yan, boss? Hindi pa. Malalaglag lang yung matatalo dito sa lower bracket. Ito ay semifinals ng upper bracket sa Placebo Cup. Nice try lang para kay Linluan and nice defense para kay Stars. Yung matatalo dito ay lalaglag sa lower bracket and yung mananalo ay waiting sa grand finals ng Placebo Cup. Malamang yung mananalo dito again pag grand finals slot ang na-secure. Matic ay, oy, maraming salamat sa roses, Miss Sahira. Matic, twice to beat yan palagi. Okay, ito na si Happy yata. Happy or sad yata for tonight's video. Good luck. Tignan natin kung magmamaneho ngayong gabi si yata. Or magko-commute lang muna siya. Okay, eto na si yata. Tignan natin guys kung magmamaneho siya or magko-commute ngayong gabi. Meron siya ditong throwers. Wombo combo ba to? Hindi. Thrower smash lang ang baon ni yata. Si King ay naka-spiky ball, snake bracelet. Queen. Okay, ganda. Totem spell dito para sa Guardian. Queen, Magic Mirror Action Figure, si Warden, Life Gem, Rage Gem, Dragon Duke, Fireheart, Stun Blaster. Witches and Furnace naman ng Clan Castle dito ni Linluan. Okay, ito si Dragon Duke sa may 6 o'clock. Rumekta siya sa Defending Archer Queen. Log Launcher yung gamit niyang siege machine dito. Ang purpose niyan para mabasag din yung wall dito sa part na to. Para ma-open up para sa throwers mamaya. King and Queen sa may upper part. Okay, na-takedown na dito yung Guardian. Nag-pop na rin siya ng Stun Blaster kay Dragon Duke. Okay. Ganda. Ganda ng timing dito ni yata. Perfect timing. So, ma-open up. Hindi na-open up yung wall! Sir, hindi na-open up yung wall. Pero meron ditong Super Valkyrie. Magbibigay pa to ng mini rage spell sa death. Oh, ang ganda ng pwesto!
Nung Super Valkyrie. Okay, under rage spell dito yung kanyang mga multiple throwers. Si Dragon Duke, ginamitan niya ng revive spell dito sa may bandang ilalim. Nag-pop na rin siya dito ng Magic Mirror Action Figure. Multiple spell support pang. Meron dito si Yata. Okay, kaya lang medyo delikado pa to. Especially may Revenge Tower dito sa may bandang gitna. Okay, may Monolith pa sa may bandang taas. Binabanatan yung Grand Warden niya dito. Yata! 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 Walang spell support? Okay. Sir? Hindi niya ata napansin or talagang give up niya na si Warden doon. Hindi ko alam. Pero sayang yung life and rage aura galing sa kanya. Especially wala siyang revive spell dito. Okay, free spell sa may Revenge Tower. Makakadepensa yung beast ni Linluan. Guys, mukhang magko-commute ngayong araw si Yata. Aray ko, nag-i-struggle dito ang Zeus Esports sa mga bases ng Boom Academy. Or talagang may malas lang dito sa loob. Joke lang. Hindi ko alam. Pero, ewan ko lang may kanya-kanyang kryptonite talaga yan guys. May kanya-kanyang kryptonite yan. Sayang hindi na envy yung Grand Warden. Hindi niya napansin Dami pang spell support niya yata. May free spell, totem spell, envy. Hindi niya napansin. Nice try lang para kay Yata and nice defense para kay Linluan. As of the moment, meron na silang tig-3 attacks. Pero lamang na lamang dito ang Boom Academy. Lamang sila dito ng 3 stars. Since merong piso attack ang Zeus Esports, lamang din ang Boom Academy dito ng percentage so far. Yung mga yan, yung mga top tier teams, meron talaga silang mga base builder. And pinag-iisipan talaga ng mabuti yun ng mga base builder nila kung paano i-bait yung mga multiple attack strategies. Okay, eto na si 7. Next attacker from Boom Academy. Magsabi na malas si Idol Ken, mamalasin ng buong taon. Oo nga, magsabi dyan ng malas ako, mamalasin ng buong taon. Okay? Eto na si 7. Meron siya ditong throwers. And wombo combo. Eto na, okay. Tignan natin ang plano dito ni 7. Meron siyang pang wombo combo, guys. Okay, nag-check siya dito ng traps. May Tesla na nag-pop up. Anong plano, sir? Okay. Giant Arrow. Recall out. Multiple Earthquakes. Rocket Backpack! Sir, parang hindi masyadong effective Hindi niya nakuha yung Lava Launcher, hindi niya rin nakuha yung Clan Castle, hindi niya rin nakuha yung... Okay, hindi ko alam kung ano nangyari doon, pero... Nakuha naman niya yung Spell Towers dito sa may bandang Town Hall part. Kaya lang, may builder dito, nagre-repair ng Lava Launcher. And ano pa yung nakuha niya sa gitna? Grabe, bait yung base, guys! Yung base ni Gako dito, bait talaga dun sa wombo combo, promise. Paano ko nasabi? Nandito yung Monolith, nandito yung Revenge Tower, Scatter Shot, Multi-Gear. So parang may binibigay talagang party yung pinakagitna and parang bait siya. Okay. Eto na yung throwers. Ni 7. Pansin nyo, kung tinamaan din dito, hindi rin makukuha yung both Fire Spitters and Multi-IT. So parang bait sa ganung strat yung base ni Gako dito. Hindi ko alam. Nasa gilid lahat ng mga core defenses. Okay, eto na si Barbarian King para mag-secure ng Town Hall part. Nag-pop na agad siya dito ng Giant Gauntlet. Troop launcher yung gamit ng siege machine. Multiple rocket balloon sa may bandang ilalim, saka sa kanan. Hindi niya nakuha yung mortar. Okay. Meron na lang siya ditong isang revive spell and throwers, warden, healers na lang yung matitira dito. Ang dami pang... Ang sakit pa ng base ni Gako dito. Ang dami pang mga splash hitting defenses. Especially meron pa ditong Fire Spitter Multi-IT. Okay, eto na yung kanyang Archer Queen. Recall back sa may bandang ilalim. Okay, ginamit niya na dito yung revive spell kay Dragon Duke. Okay. Marami pang spell support dito si 7. Kaya lang mamamatay na yung kanyang Archer Queen dito. Yung healers niya dito ay patuloy binubugahan ng Fire Spitter. Naubos na yung healers dito ni 7. Nako, mawawala ng sustain yung mga remaining troops niya dito. And mamamatay na rin si Grand Warden dito. Wow. Again, makakadepensa na maganda dito ang Zeus Esports. Actually, magaganda yung mga depensa ng Zeus Esports dito. Medyo mababang percentage yung nakuha ng Boom Academy. Ang problema dito, nakasecure na kasi agad ng 2 3 stars ang Boom Academy. And wala pang nati 3 stars so far ang Zeus at meron pa silang piso attack. So medyo mahihirapan na talaga sila makabangon dito. Wala yan. Punta kayo sa YT ni Boss Ken sa mga nagtatanong ng mga strats sa low Town Hall to high Town Hall. Nasa YT channel ko yung mga attack strategies, guys. So nasa playlist. Watch out sa'yo, Echo.
Malas yung nagsasalita, Boss Ken. Ay, mamalasing ka ng buong taon, Ash. Yari ka. Pare-post ng live. Thank you. Oy, salamat, guys. Okay, nice try lang para kay Seven. Beautiful defense to. Para kay Gako. Lucky number, 69. Okay, eto na. Si Stars. Si Stars, guys. Top 1 global player. Eto na siya. Gamit niya dito yung Mass Dragon Riders. Eto rin yung gamit niya sa Legend League. Okay. Uy, walang wombo combo. Okay, si RC ay naka-Rocket Spear, Seeking Shield. Si Warden, Eternal Tomb, Healing Tomb. Si MP, Dark Orb, Meteor Staff. Dragon Duke, Fireheart, Stun Blaster. Okay. Nag-start siya dito ng Flame Flinger. Dinidistract niya dito yung Mortar. Pero wala naman sa range. Okay, Totem Spell. Meron dito multiple Teslas. Nabulagta ata si Stars dito. Nandito yung bait sa may left side. Okay, nicely done. Buti na lang. Marami siyang rocket balloons dito. Para supportahan yung kanyang RC. Okay, nagpop na siya dito ng Rocket Spear, Seeking Shield. May Phoenix naman to. So matatapos ng RC dito yung Rocket Spear niya. Okay. Okay. Para saan yung Totem Spell, Stars? Hindi ko alam, pero okay. Binibigyan nata siya ng... Hindi naman siya tinatamaan ng multiple mortars dito. Nako, babanatan nata yung flinger niya. Hindi pa... Hoy, katabihan na. Walang bawas. Okay. Dinidistract dito ni Stars yung multi-mortar. Okay, nice. Okay. Nakapag-form na siya ng funnel dito sa may left side. Eto na. Totem Spell, multiple Dragon Riders. Here we go. Warden and MP. Eto na si Dragon Duke sa may right side. Sinuportahan niya rin ang isang Totem Spell. Okay, nagpop na agad siya dito ng Stun Blaster. Ganda, rumekta dito sa Defending Queen yung kanyang Dragon Duke. Another Totem Spell pang distract sa Guardian. Nagpop na siya dito ng Eternal Tomb, Healing Tomb. Okay, medyo masakit yung back-end defenses ha. Especially meron ditong Double Rage Compartment. Okay, multiple Headhunters. One Witch. Hindi. Ang ganda ng laman ng CC ah. 2 Witches, multiple Headhunters. Okay. Okay. Meron pa siya ditong Dark Orb. Okay, ginamit niya na dito yung Revive Spell kay Dragon Duke. Meron pa siyang Dark Orb. Ang problema yung MP niya nandito sa may kanan. And buhay pa dito yung Guardian. Okay, nagdapag siya doon ng isang Totem Spell. Stars? Delikado si Stars dito. Sinong kukuha ng Town Hall? Okay, nag-activate na dito both Spell Towers. At, teka lang. Heroes na lang yung natitira dito kay Star. Sir, another piso ba to? Uubusin ng Guardian to, guys. Uubusin ng Guardian to, promise. And madedelay pa siya dito sa Defending Barbarian King. Best air defense of the game. Ito, best air defense of the game yan, guys. So matatraffic pa dito yung kanyang Grand Warden and MP sa Defending Guardian. Iko-consume niya na lahat dito yung mga natitirang oras ni Stars. Wow. Grabe, another piso to para sa Zeus Esports. Ano nangyari, sir? Actually, hindi naman sinasadya ni Stars. Nagkataon lang na walang pumuntang Inferno Dragons dun sa may Town Hall part. Aray ko, sayang. Nice try lang, Stars. Nice defense para kay Izu. Grabe, inaalat yung Zeus malala. Inaalat malala yung Zeus ngayong gabi, sir. Mukhang plano nila sa lower bracket mag-grind dito. Okay, ito na, si Kinara. Next attacker. I mean, last attacker from Boom Academy. Meron siya ditong Fireball Super Witch. Okay, good luck. And Wombo Combo. Oy! Okay. Panorin natin si Kinara. Meron siya ditong Fireball Super Witch and yung Wombo Combo na Giant Arrow. Rocket Backpack. Okay, Giant Arrow. Giant Arrow, saan kaya manggagaling? O magpa-fireball muna siya. Okay. Triple Invis. Fireball! Wow, nicely done. Sarap. Beautiful value. Grabe ganda. Ang sarap. Nasecure agad dito ni Kinara yung buong Rage Spell compartment. Okay, multiple Quake Spells. Giant Arrow. Rocket Backpack! Wow! Nakuha na niya rin dito yung Clan Castle. Grabe. Ang ganda ng ginawa ni Kinara dito. Tignan natin. Although masakit pa yung mga defenses na naiiwan sa base ni Yata ha. Pero tignan natin. Sir, bakit hindi nag-activate yung Rage nito? Putik! May minion! May minion! Okay, nag-activate na yung Phoenix dito. Eto na yung kanyang Barbarian King. Uy, grabe!
Naka-stickers, Giant Gauntlet. Makiklear ba ng King dito yung buong Rage Spell compartment? Oy, sayang isang hampas na lang, sir. Yung Fire Spitter. Delikado si Kinara dito. Sinong kukuha ng Town Hall, Kinara? Okay, Log Launcher. Queen nandito, nagwa-walling. Meron man naman siyang revive spell dito para sa Dragon Duke. Ang problema, babanatan muna ng Dragon Duke dito yung mga defending heroes sa may Town Hall part. Okay. Ito na yung mga super witches niya. Si Warden dito ay muntika na mamatay. May skeleton. Okay, buti na lang. Nice reaction. Nakapag-drop agad siya ng totem spell. Okay, binuhay niya na dito si Dragon Duke. And then, free spell. Grabe. Okay, out of spell support na dito si Kinara. Masesecure naman dito ng Dragon Duke yung Town Hall. Buhay pa dito yung mga super witches niya. Okay, multiple rocket balloons. Yun naman ng log launcher including Ice Golem. Buhay pa yung Dragon Duke niya dito. Ang ganda ng pagkaka-frozen dito galing sa Ice Golem sa may right side. Nadami dito yung air defense na kalaban ng Dragon Duke. Kaya lang pre-hit, binanatan muna niya dito yung gold storage. Mamamatay dito yung Dragon Duke ni Kinara. Mahaba pa yung oras niya dito. Buhay pa yung mga super witches. May big boys pa. Basag to, sir. Basag to. Grabe ang Boom Academy. Grabe ang Boom Academy ngayong gabi. Masesecure ng Boom Academy ang grand final slot dito sa Placebo Cup. Wow, another 3-star attack galing kay Kinara. Back-to-back triple 3-star attacks ang Boom Academy ngayong gabi. Wow, grabe, sir. Anyways, good luck. Eto, last attacker ng Zeus Esports ay si Ryuta. Meron siya ditong Dragon Riders. And grabe ang dami, 8 earthquake spells. Wombo combo ba to? Okay, wombo combo nga. Yung baon dito ni Ryuta. Kita ko na agad yung plano. Multi-IT, Monolith, Clan Castle, Lava Launcher, Revenge Tower, Multi-Gear. Ang problema, ang hirap patamain ng Giant Arrow, guys. Okay, multiple quick spells. Ang hirap patamain ng Giant Arrow dyan. Okay, Invi. Giant Arrow. Wow, grabe, sir! Wow! Rocket Backpack! Sir, sayang hindi nakuha yung Clan Castle, pero grabe. Props kay Ryuta. Ay, grabe, ibang level ang IQ mo, sir. Ang hirap patamain ng Giant Arrow doon kasi walang malapit na building. So, instead, ang ginawa niya dito, in-invi niya yung both Super Wizard Towers para rumik. Grabe, sir. Props pa rin doon. Grabe yun. Eto na, nagpop na siya dito na Eternal Tomb Healing Tomb sa kanyang multiple Dragon Rider. Si MP dito ay merong Meteor Staff Dark Orb. Tignan natin. Sayang hindi nakuha dito ni Ryuta yung Clan Castle eh. Yung Clan Castle, kinulang ata siya. Naku, binabanatan ng Guardian dito yung Warden mo. Okay, namatay yung Warden. Ano nangyari? Aray ko, naubos agad yung mga Dragon Riders ni Ryuta dito sa may Town Hall part. Okay, Super Minions yun nandito sa may left side. Meron pa siyang Dark Orb dito. Ang problema si MP na lang yung natitira. And Inferno Dragons, may revive spell siya dito, malamang para kay Dragon Duke mamaya. Kaya lang mukhang makakadepensa na naman yung base. Aray ko, walang value yung Dark Orb niya dito. Sir, parang bait yung base. Actually, props din sa mga base builder talaga. Parang binibait talaga nila eh. Binibigay nila yung yung ganung kalaking value sa ganung combo. And pagdating doon sa mga natitirang defenses doon sa base, yung layout, medyo tricky siya. Hindi siya ganung kadaling i-3-star, guys. 'Di ba? Ganda na sana, may malas talaga. Papogian na lang daw laban, panalo na sila. Sayang, nice try lang para kay Ryuta. Grabe, walang na 3-star dito ang Zeus Esports. Nag-struggle malala sila dito sa mga bases ng Boom Academy. Meron silang 2 piso attack and wala silang na 3-star. Sheesh! Ano kaya nangyari sa Navi? Kita natin yung mga recent games nila, 'di ba? Dominating performance palagi sila. Pero pagdating dito, hindi ko alam kung ano nangyari. Medyo yun nga, nag-struggle sila malala. Sayang. Bigyan ko baby ng TikTok Universe yung umatak. Oy, sino si Ryuta? Misahira? May next game pa. Meron, marami pa. May 2 matches pa tayo hanggang alauna tayo dito, guys. Maganda tong laban ng Boom Academy versus Zeus Esports. Pero yung mga remaining matches natin mamaya, magaganda rin. RNG yung next match. RNG XTPM. Tama ba, RNG? Basta maganda pa yung 2 laban na magkasunod, guys. Kaya lang, hindi na siya camera on match. Ito lang yung camera on match natin ngayong gabi, yung sa Placebo Cup. Kasi different tournament na yung mga susunod na matches natin. Pero matitindi pa rin yung mga maglalaban. Tignan natin kung may makikita pa tayong mga iba't ibang strategies. Anyways, nice try lang para kay Ryuta. And ayun nga, congratulations sa Boom Academy. So sila ang makakasecure dito ng Grand Final slot sa Placebo Cup. Waiting dito ang Boom Academy.
So malamang twice to beat sila dito sa Placebo Cup. So tatapusin muna yung lower bracket matches dito sa Placebo Cup bago magkaroon ng match ulit dito ang Boom Academy. Waiting sila sa upper bracket grand finals. Congratulations Boom Academy for winning this round against Zeus Esports.